So, ito yung ating unit guys na ground eye magnetometer 3D. So ngayon, magdi-demo ako guys kung paano siya gamitin. So syempre, una-una ang monitor ay laptop. So syempre, ang laptop na ating gagamitin guys, kahit ano po, kahit ano pong Windows, tapos i-open lang po natin itong Future Series. Ayan, pagka-open ng Future Series, yan, siyempre, i-pair muna natin ang unit, i-pair muna natin doon sa Bluetooth. So, i-open natin yung Bluetooth dito sa ating laptop. Add Bluetooth lang po tayo. Yan, add Bluetooth. So, i-on lang po natin yan. I-on lang po natin itong unit. So, halimbawa, ito ang ating gagamitin, guys. Dahil naka-charge po yung isa. Ayan, pindutin lang po natin yung power button dito sa taas. Kaya po, pag may ilaw na, ay, ano na po siya, naka-on na po siya. Yan. So, i-prepare na natin dito, guys. Makikita natin dito sa laptop na unknown device. Yan po siya. Pagka-pindot po natin, hintayin lang po natin na ma-search niya, guys. Itong isa. Ayan, ito, unknown device. May lumabas ulit. So, try natin i-connect. Ayan, manghihingi po ng password. So, lagay natin dyan sa password is 1234. Ayan, 1234. Connect lang po. Ayan, after mag-connect, ay lalabas po dyan, HC-06 paired. Ayan, paired na po siya. Click done, and then exit. Ayan, konektado na po sila guys. Pwede na po tayong mag-scan. So ngayon, ang paggawa nito guys, ang pag-start nito guys, ay gagawa muna tayo dito ng file. Dito sa baba po ng file, o kahit dyan sa file mismo, pindutin lang po natin dyan, lalabas yung ganito po. Ayan, check lang po natin, Rover C2. Ayan, Rover C2 po ang gagamitin. Tapos, dito lumabas, COM4, merong COM3, COM4, COM5, COM6. Halimbawa po, try muna natin sa COM4. Check natin kung okay na ba. Ayan, so pipindutin natin dito. Ayan, hindi po siya compatible sa COM4. So, lipat natin, gagawa tayo uli. Pag ayaw niya sa COM4, meron pa po tayong pagpipilian, COM3, COM4, COM5. So, subukan natin sa COM3. Yan, COM3, press OK. Ayan, naka-X na po siya dyan. So, ibig sabihin, paired na po sila. So, dito naman sa baston, press lang natin itong button niya. Ayan, i-press lang po natin siya. Kung gaano po yung kataas yung ating pag-calibrate nito, ganun din po pag i-start ng scanning. So, ngayon, gagawin ko standard. So, ipapatong ko siya dito para magiging 2 inches po ang kaniyang calibration. Press tulong lang po natin ito guys, itong pin dito sa ibaba. Press tulong. Wala pa tulong na. So, kano siya no, kaning sound mode ni no? Ayan, ayan. So, pindutin natin ng 28 counts dito guys sa button para lalabas dito. Ito po yung ginagawa natin para sa calibration. Calibration starting point yata. So, may dalawa ng pindot. So, 3, 4, 5,
hanggang 28 counts po bago dito lalabas sa screen. Ayan, pindot na ng pindot hanggang matapos yung 28 counts. Tapos kung saan ka nakaharap guys, doon ka na mag-stable ng pagharap. Kahit saan po, pero mas maigi doon sa area o sa site mismo, kailangan po nakaharap po tayo sa south position para po mas accurate yung ating scanner para sa perfecto po yung way of magnetic field. Ayan, pindot lang po tayo ng hanggang 28 counts. After 28 counts, lalabas po siya dyan sa screen. Ano bra naman siguro? Sobra na. Sobra na ba? I-cut na ako. So, yung guys, konektado na siya at meron ng lumabas dito sa screen. So, diretso ka na. So, meron ng isa dito guys. Halimbawa po ito yung field o ito yung target natin guys. Ito yung i-scanin natin. Ito halimbawa lang naman. Kasi ang tinuturo ko how to operate o paano po gamitin itong ating magnetometer 3D na ground eye. So, ngayon meron ng isa dyan. So, harap ka sa south kung saan mas malakas yung signal. So, pindot ka ng isa, meron na isa dyan, step forward po, pindot ka ng pangalawa. Ayan, pangalawa, so lalabas dyan pangalawa. Pangatlo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. So, pagdating ng 10, balik ka sa ano mo, tapos step sideward ka, papuntang kaliwa. Kaliwa po siya. So, pindot ka ulit dito ng isa, 2, yan, hanggang 10 po yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan po, kailangan po straight po ang inyong row. Ayan, so dito, meron na tayong pangalawang row at gagawa tayo ng pangatlo. So, step sideward, papuntang kaliwa po. Pindot uli. So, ganun pa rin. Yung dulo nito, yung sensor nito ay nasa ibaba. So, kailangan tapat mo sa lupa around 2 to 3 inches. Kasi dyan natin siya kinalibrate. Ayan, pindot lang na isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So sa pagpindot naman dito guys, kailangan idiin mo siya pag tutunog na saka mo bibitawan. Hindi yung pindot na bigla ang pindot. So kailangan delayed na pindot yan pag ganyan. Yan. Pag tutunog na saka mo bibitawan guys. So meron ng isa doon. Tapusin lang natin itong aking video. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayan po guys. Pagkatapos nito, pwede nyo patayin itong unit. Pwede rin gamitin mo ng sound mode. So, kahit na nandyan pa yan, stable pa yan, huwag mo munang galawin yan. So, press tulong lang dito. Di ba? Press tulong lang dito. And press tulong lang nitong button, ayan, around 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Ayan, tutunog po siya, saka mo bitawan. So ngayon guys, magiging sound mode na po siya. So hindi mo pagagalawin yan. Ayan, pag tunog ng tunog guys, ano lang natin siya guys, i-calibrate muna.
Palagi siyang nagtutunog dahil yung surrounding po dito ay puro yero po tayo. Ayan, malapit po tayo sa yero, mga appliances. Yan po. So, kailangan dito guys, nasa labas o sa field na walang mga bakal-bakal. Ayan po. So, medyo mas malayo po siya sa bakal. Kaya, hindi po siya tumunog. Pero pag igagalaw natin siya, subukan natin kung meron siyang madidetect dito sa ating, sahig. Ayan po. Ayan po. So, naririnig nyo guys yung kanyang beep na nag-iingay. Ibig sabihin po, meron po siyang na-detect na metal. So, yung metal naman, hindi tayo sigurado na nasa ilalim ng lupa dahil nga po dito ay malapit lang maraming mga interference na mga bagay-bagay tulad ditong printer, laptop, at yung iba pang mga metal. Pero dito sa lupa guys, itatapat natin siya, ibababa natin siya. So, sigurado, didetect siya sa ilalim. Titignan natin dito sa 3D na merong mga metal object na nakikita. So, pwede nating i-scan yan o i-detect. Ayan. Move lang tayo. Ayun. So, wala akong ginagalaw dito, guys. Tapat lang natin siya sa lupa. Ayan. So, may tumunog dyan. Merong maliit na bakal or something nasa around 1 to 2 feet lang siguro na isang pako na nabaon kasi flooring nga ito. Itong flooring ko guys, walang metal, wala itong kabilyada. Pero sa mga mix na tambak dito, pwedeng may mga mandaming mga pako at mga lata guys. Ayan, tignan natin. Yan. Mapapansin nyo, meron siyang mataas na tunog o high tone. Yung high tone naman guys, ibang metal yun guys. Solid metals yung halimbawa na copper, bronze. Tulad ng coins, yan. Yan. Coins na 5 piso, bronze po yan. So, yan, mataas po ang kanyang tunog. So, pag sa field, guys, ito, patay na natin siya. Yan. Dito lang yung patayan niya. Tapos, okay, proceed tayo, guys, dito sa 3D. Sa kanyang 3D. Dada po. Makita dia bro. So dito sa 3D guys, pagkatapos mong mag-scan, pindutin mo itong file dito sa bandang kaliwa na naka-red X kasi ito yung ginamit natin kanina pang open. Yan makikita natin, ito na yung kanyang result. So babasahin natin siya, yung kulay dito o ano natin siya. I-determine kung ano yung mga kulay-kulay dyan. So, una, dito sa file, sa baba, merong column dito. Pindutin lang natin itong arrow down. Tapos, mamimili tayo ngayon dito, guys, kung anong klaseng lupa yung ating in-scan. So, dito, guys, sa surface kasi, concrete. Naka-concrete po ito. So, itatapat lang natin sa concrete. Pero, suggest ko pag nandun na tayo sa area, pag mabato po siya, gawin nating mineralization lights or heavy. Pero sa akin, standard na lang po. Kahit ano po, simento, bato, lupa, kahit ano po, standard or neutral. Pero sa akin guys, concrete po dahil konkreto po itong ating sahig. Tapos, ganyan pagkatapos dito, punta ka dito sa merong 1, 2, 3, 4, 5. So ito po yung 3D guide niya sa vision niya kung gusto, alin ang gusto ninyo. 1, 2, 3, 4, at saka 5. Pero mas repair ko guys ay number 2. Tapos ngayon makikita natin dyan na merong malaking pula. Titignan natin kung ano siya. So ang gagawin mo guys ay tapat mo ang cursor dito sa interpolate. Ayan. So isang beses lang i-interpolate, di ba? Isa lang. Okay. Interpolate muna natin siya ng isang beses, press OK. Ayan po. So, nawala yung mga malalaking pula. Di ba? So, pwede ring i-correct natin, guys. Correct all values. Ayan. Correct all values. Dito din sa baba. Correct all value. Automatic mode. Automatic mode. Dito po sa ibaba. Ayan. Automatic mode. Tapos, press OK. Ayan. Walang pinagkaiba o nagbago lang siya ng konti. Pero mas lumabas dito guys
na cavity lang po ang kanyang na-detect sa ilalim ng lupa. Pero meron tayong napapansin dito sa kanan na merong red object. Ayan po guys, na orange pala. So, yung orange na yan, maliit na isang bakal. Tignan natin dito. Yan, lagyan natin ng red. Makikita nyo guys, dito sa bandang dulo, sa pakaliwa guys, is merong pula na malaki. Ito yung na-scan niya na banda dito guys sa aking tagiliran. Itong sound system, maaring ito yung na-detect niya, itong malaking pula. Pero hindi natin hindi natin i-expect na yan yung item. So, ang na-detect talaga niya sa ilalim ng lupa, tignan natin dito sa kung anong lalim niya guys. Ayan, 0 feet. Ayan, 0 to 2.25 feet itong cavity. Yan, cavity lang po ang nakuha guys. Tapos itapat natin dito guys sa may orange. Tignan natin kung ano siya. 2.46 feet. Then 209.20. Ano pong reading yan? 209. Less 176. So, konti lang ang nadagdag. Posible bang maliit na metal? Maliit na metal. Mostly 50 above. Ang Difference from ang difference niya. Ayan guys, inexplain ng ating technician na ito daw ay isang maliit na metal. Kasi nga maliit lang yung ano niya, ano tawag nito? Reading niya. So, ito makikita nyo sa screen yung nahagip ng ating 3D ay isang cavity. Ayan, mga cavity po yan, yung kulay blue na yan. Tapos, merong maliit na metal, yan yung tumunog kanina dyan. Tapos, itong pula, huwag ka magtaka kung ano ito guys. Maaring ito yung sound system na nasa tabi ko lang. Ayan po. So, iharap natin yung sound system. Ayan, kita ba? Ayan. So, maaaring ito yun guys, yung na-detect niya. Ito, plates. So, malakas ito sa signal. Pag mas mahagip ito ng locator natin guys. Ito yun. Yan yung pula. lalo na pag magnet. Lalo na pag magnetic. Ayan, magnetic ito guys. Yung magnet, tatapat mo dito, talagang didikit. Pero, pag doon na tayo sa area guys, kailangan, wala pong mga metal, doon, interference tulad ng mga bagay-bagay na metal. So, yun lang siguro guys. Tapos, ituturo ko na lang sa inyo kung mag-comment lang kayo guys kung ano yung hindi nyo naintindihan sa aking demo. Paki-comment na lang po. Yun na lang. Siguro guys, paki-comment na lang pag meron kayong hindi naintindihan. Ayan po yung resulta niya guys. So, itapat ko na lang dito. Ito po yung nakuha niya, cavity. Cavity sa ilalim po nitong simento guys. Tapos ito maliliit na metal. Tapos ito malaking metal. Itatapat lang natin dito yung ating cross line. Ayan, dito sa screen makikita, bababa natin. Yan. So tatapat na dyan yung cross line. Makikita natin sa ibaba kung ano siya. Ayan po, 0.00 feet to 3.7 feet. So ibig sabihin, mula sa surface papuntang 3 feet ay meron siyang nahagip na metal element o metal object. 217.40 ang reading. So ibig sabihin, positive na meron siyang na-detect o na-scan na metal. So yan po yung sound system. Yan, yung may magnetic plates na cover niya. Yan po ang na-detect niya guys.